Hello, Johan, anak. Ang date ngayon ay February 6, 2025. Nilagay ko tong content na to rito sa TikTok dahil number one, madaling i-save yung video rito. Number two, hindi masyadong mataba yung mukha ko rito. May filters. So, itong video na to, ang gagawin ko, iiwan ko lang dito. Wala akong followers dito. Pero kung may makanood, baka matuto siya. Pero parang it's safer ilagay dito kasi walang nanonood. So, isi-save ko tong video na to, i-upload ko sa YouTube. I have a playlist there na ang pangalan mga nais kong ibahagi sa iyo, anak. So, this is for you, Johan. And kung may mga viewers na gustong makapanood, no? Siya ngayon, anak ko, ay di naman tayo gutom, di naman tayo, pero ang daddy, medyo konti ang pera. Marami siya financial burdens ay sinasalo ng mami mo. That's why ako ay grateful siya yung mami. Mayroon akong kwento kasi sa'yo dyan eh. Naging director ako ng isang korporasyon wherein meron akong per diem. O sabihin na natin, in layman's term, meron kang parang sweldo na yung sweldong yon makakatulong sana sa atin, Johan. And kaso, anong nangyari yung korporasyon na yon, maraming naging problema sa regulatory body nila. Tapos hindi nila masolusyonan kasi mga swapang yung mga tao doon. Para silang mga politikong nakaupo ngayon. Imbes na harapin kung ano man yung nagawa nilang problema at solusyonan nila together na magkakasama, iba-ibang direksyon yung gusto nilang gawin. Kasi gusto ng karamihan, maibenta na lang nila yung pag-aari nila doon ng mahal. Na hindi naman ang mangyayari. Or, samantalahin yung crisis na yon para mag-take over doon sa korporasyon na yon. Ngayon, galit sa akin yung lolo mo, tatay ko, dahil galing sa mayroong share yung ating pamilya doon, Johan. So, nung umalis ako doon dahil nakakahiya na yung posisyon ko doon, ayokong gumawa ng masama, plus ang gugulo nila, plus merong mga maliliit na stockholders na kailangan kong i-uphold yung dignidad ng apelido natin na hindi tayo swapang. Na kung wala rin lang naman akong gagawin na maayos doon, nais kong ipakita na aalis ako. Dahil wala naman sa akin yung solusyon eh. Ayaw nila akong pakinggan, ayaw nila makipagtulungan. Maintindihan mo rin yan paglaki mo. So ako ay umalis. So goodbye per DM. Goodbye. Nung umalis ako, malalaman ko buntis ang mami mo. Buti na lang naipit-ipit ko yung mga per DM ko doon. So, nanganak ang mami mo. Sagot ko siya lahat nung ipinanganak ka. So, kahit papano, grateful naman ako na ilagay ako doon ng lolo mo. Ikalawa, saksi ang Tito Nico mo rito. Merong nag-message sa akin. Isa akong content creator, nagsasalita akong ganito, nagpapatawa ako. Libangan ko siya pero gusto ko siyang pagkakitaan. Ngayon, meron nag-offer sa akin ng promotion ng isang sugal. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan at baka mademanda ako o baka naman ay baka naman tanggapin ko rin in the future. Pero yung prinsipyo ko sinasabi sa akin, huwag. Kasi kahit na gusto kong kumita, alam mo sa content creator, konting barya, masaya ka na na kumikita ka sa content mo sa social media. Pero hindi kaya ng sikmura ako sa ngayon, lalo na may panggatas ka pa naman kahit papano, natanggapin yon. Dahil ayoko mag-promote ng mga bagay. Kahit sabihin mong, wala namang masyado nanonood sa'yo.
meron kasi akong sapat na followers para siguro kaya tinarget siguro ako nung iba. Baka meron na rin naman akong 2 milyon dun sa nagdaang buwan na views, no? Pero inconsistent. Kung ano-ano lang pinopost ko, merong nakiklik, merong hindi. Karamihan, hindi. So, wala naman akong consistent organic followers. Pero kahit papano, ino-offer na tayo ng ganun. Malaking pera yon kung babayaran nila ako doon. Pero hindi ko kayang i-promote yung sugal dahil ang sugal, katulad ng droga, nakakasira ng pamilya. Naghihirap yung mga pamilya dyan sa nalululong dyan sa sugal at droga. Parang droga, naa-addict yung tao sa sugal. Hanggang sa maubos na lang na maubos lahat ng pinaghirapan niya para sa pamilya. Tinanong ko yung sarili ko, alam ng Tito Nico mo yan, pinakita ko sa kanya yung message. Bakit? Alam din ng mami mo yan. Bakit ko naman gagawin yun? Si Tito Nico mo nga, syempre, palag, sabi niya, go. Kaso, hindi ko alam. Siguro ginagabayan ako ng guardian angel ko. Wag ka mag-promote na. Kahit sabihin mo ng desisyon naman nila yan. E paano kung nalulong sila dahil sa link na nasa iyo o nakasira ka ng pamilya? Hindi maganda eh. Hindi ko kayang ma-team sa ngayon. Hindi ako perfecto. Gustong gusto kong yumaman anak ko. Kaya lang, sugal yun. Nangyari din sa akin yan dati, nagagawa ko ng content, tapos may opportunity tayong kumita pag susuporta tayo sa ibang politiko. Pero hindi ko rin masikmura dahil inaakala ko mabuting tao yung sinuportahan kong politiko last 2022. Kaso sila yung mga abusado ngayon. So, ayun, anak ko. Marami pa akong experience na pwedeng sabihin ng ibang tao na sayang naman or ang tanga mo o mahina ka. Mahina ka pero at totoong mahihirapan kang umakyat kapag ka nagpapaka-righteous ka o pinipilit mong gawin yung tama. Ako lagi akong natutokso, anak ko. Sa babae, tsaka sa pera. Lalo na sa pera. Gusto kong yumaman, anak ko. Kaya lang, may mga bagay na hindi ko kayang sikmurain. And I pray na umasensyo pa rin ako, bagamat nagtatry tayong maging mabuti kahit konti. And ako, ang dalangin ko sa Panginoon ay umasensyo ka at magkaroon ka ng mga oportunidad na umasensyo spiritually, financially, mentally, emotionally, physically, nang kung maari hindi ka nakakaapak ng tao. Maraming magsasabi sa iyo habang lumalaki ka, imposible yan. Walang mayaman na hindi umapak ng tao. Si Steve Jobs nga, tinanggal sa sarili niyang korporasyon na siya nagtayo. Si Bill Gates nga, ninakaw niya lang in essence yung mga idea. Ang daddy mo may ginagawa rin ganun. Hindi naman nakaw, pero remix. Content ng iba na the platform allows it na i-remix tapos sinishare ko. 'Di ba? Minsan na download ko, pinost ko. May mga hindi rin tama 'yon. 'Di ba? Pero alam mo 'yan, anak ko. So God bless you and sana may matutunan ka sa akin. And sorry dahil mas maganda sana yung buhay mo ngayon kung marami lang pera ang tatay. Di bale, baka sakali sa susunod